Hello po, ma'am. Kumusta kayo dyan sa Kuwait? Okay lang po. Kayo, kumusta? Awan ng Diyos, okay naman po. Taga saan ka sa Pilipinas? Taga Ilocos po ako. Ah? Taga Ilocos po ako, ma'am. Ilocos. Ngayon, nasa Ilocos ka. Dito ako sa Grace. Kumusta ka naman dyan? Ito, okay naman. Matagal kayo dyan sa Kuwait? Matagal na. 6 years na po ako ngayong March. Matagal na rin na 6 years. Opo. Taga saan kayo sa atin? Ah? Taga saan kayo sa atin, no? Palawan. Malayo ah. Malayo ah. Kaya na ka na? Meron 5 anak ko. Pero Ilan? malalaki na sila. 5 sila, malalaki na sila. Ang dami naman. Dami nga eh. Malalaki naman. Ikaw, ilang ba anak? Wala nang dumididi. Ako 2 lang. 2. Maano rin sila. May mga asawa na sila. Okay. May apo na rin ako isa. Ako din, may apo na rin ako. Ilan na yung apo mo? Apat sila. Apat yung apo mo. Oo, 4 sila. Parang nakakaano pala dito. Pasensya ka na, Sir DJ. First time ko dito eh. Ako kasi second time na ako sumali dito. Pero matagal na rin, mga 2 years na siguro nakaraan. Kailan po kayong magbabakasyon? Bala ko sana ngayong May. Pero wala pa rin sigurado, balak-balak pa lang. Kasi kapag umuwi naman doon sa Pilipinas, wala namang gagawin. Tapos dito, nakakapagpahinga rin ng maayos. Nakakapagod din. Lumamalagi dito sa ibang bansa. Hiwalay po kayo, ma'am, sa asawa? Opo, DJ. Matagal na po akong hiwalay, mga 13 years na. Tapos? Paki-explain. Tapos, wala pa rin. Wala po kayong naging boyfriend sa 13 years? Mayroon din. Kaso lang, hindi naman tumatagal. Hindi siya tumagal o ikaw ang hindi tumagal sa kanya? Ako. Minsan sila, minsan ako. Kasi pag nag-boyfriend na, hiram ng pera. Ayaw ko. So tapos kung Hindi maganda kasi yun. Ganon. Tapos kung hindi mo pa hiramin, umaalis na. Hindi naman. Pag nagsabing manghiram ng pera, hindi na ako mag-chat-chat. Restrict ko na siya. Okay. Tapos, paano naman na sila ang nangayaw? Sa isa mong boyfriend, yung iba naman. Bakit sila naman po ang nangayaw? Bakit po? Mayroon din silang ibang mga girlfriend sa Pilipinas. So mas matimbang pa rin yung girlfriend nila kaysa sa'yo. Ganon. Malapit Siguro. na. Okay. Restrict ko na lang sila. Tapos hindi na ako salita-salita. Restrict ko na lang pag Pag nahuli para na. wala nang masabi. Pag nahuli mo, nalaman mong mayroong pong iba.
Oo, kasi yung mga babae, yun ang nagpapadala ng ina-add ako sa Facebook tapos magpadala ng picture na naghahalikan, tapos Agoy. magpicture-picture sila sa Ikaw po sir, hiwalay po kayo sir dito sa Pilipinas? Wala na po, Sir DJ. Ilang taon ka na po? Dito po kami. Dito po kami sa Greece, wala na po kami. Okay. Bali din, dyan din po siya dati. Oo po. Tapos, umuwi na siya dito sa may Pilipinas. Andyan Nandito pa pa rin po siya, DJ. ano po yun? Dyan kayo kinasal? Hindi, sa Pilipinas po. Tapos, sino pong nauna sa inyong pumunta dyan? Siya po. Tapos, ayun na. Ba't naman po kayo naghiwalay, sir? Maganda nga po yan. Kahit pa paano, magkasama kayo dyan. Diba? Napabilang po kami sa hindi tamang pagsasama po, sir. Okay. Pero, kailan lang po kayo naghiwalay? Matagal na rin po, sir. Parang mahigit 10 taon na din yata. Okay. Ilang taon na po kayo, by the way, sir? 59 ko na po, sir. Okay. Yung mga anak po ninyo, stable naman na po lahat. Oo naman po, sir, sa una Diyos. Andyan na rin lahat sa Greece o dito sa Pilipinas? Yung tatlo po, sir, nasa Pilipinas. Yung dalawa, yung panganay at saka yung pangatlo, nandito po kasama ko dito sa Greece. So, ano mo nakabukod po kayo ng bahay sa mag-ina mo, sir? Oo, nakabukod po ako, sir. Ikaw lang po mag-isa dyan ngayon? May kasama ako dito, lalaki, taga Bicol. Okay. Para may kasama, kahati sa rent, no? Naghatian kayo sa rent dyan, sir? Hati-hati po kami sa mga bayarin. Kain. Okay, sige. Follow-up question, ma'am, para makilala po ninyo to si sir, oh. Wala na akong naisip, may tanong. Wala po Gusto mo pag mag-asawa? Naman. Diba, siyempre Kung naman. sakali ba? Sakali lang. Oo, okay. Kaya nga tayo sumasali dito kay Sir DJ para maghanap ng makakasama sa buhay. Kaya nga. Kasi matanda na tayo, mahirap kasi walang asawa kay Oo, walang tama. yung mga anak natin mag-asawa na, siyempre magbuo na rin sila ng mga pamilya nila. Tayo na lang maiwan sa bahay. Oo, tama yan. At saka wala kang mapagsasabihan na pag galing ka sa trabaho, pagod ako. Wala kang mapagsasabihan ng gano'n. Oo. Kaya nga. Siyempre, mas maganda talaga yung may kasama sa buhay. Tama po yan, no? Kasi pag mga senior citizen na talaga tayo, wala nang magkagusto sa atin. Ay, hindi Masakit naman. na Yung lula ko nga, 69 years old, naghiwalay sila ni lulo ko. Nagka-boyfriend pa. Siyempre, kung magtungkod-tungkod natin, wala nang magkagusto. Hindi naman, wag naman magtungkod. Oo. Siguro saka ganyang edad mo, ma'am, ilang taon ka na po ngayon? 48. 48. Hindi naman halata. Akala kong mga 24 years old lang eh. Siguro pag ikaw may edad ng 60, mukhang 40 ka pa lang. Di ba? Hindi lang iniisip lagi yung mga problema. Ayun. Tawanan lang. Kasi yung problema hindi nawawala sa atin. Oo. Kaya wag laging isipin. Tama po yan. Pagambag natin ang problema. Kaya natin yung problema sa atin. Totoo yan. Oo.
Pag ano kasi, pag-isipin natin, tayo rin ang kawawa sa sarili natin. Tapos, pag ngayon, malayo tayo sa pamilya natin, di, tayo lang din ang makakaano sa sarili natin. Oo. Malapit ka lang pala dito sa Grace. Malapit lang. Ha? Malapit lang dito sa Kuwait. Diyan sa Kuwait, malapit lang dito sa Grace. Meron na po kayong kinasama po dyan, sir? Girlfriend? Sa 10 Dati years? po sir, dati po sir, sa totoo lang, may kilala din ako dito, Aha. pero wala rin. Pinay din po ba? Pinay po. Pero hindi rin nagtagal? Hindi rin po nagtagal sir. Bakit hindi kayo nagtagal? Pinagpalit sa iba. Sinong pinagpalit, sir? Ikaw. Pinagpalit yun niya sa iba. Po sir, ako ang pinagpalit. Hmm. Ayan mo lang yan. Kahit ipagpalit, hindi naman yan sila kawalan, di ba? Kasi hindi mo naman hawak yung ano nila yung isip nila tsaka yung damdamin nila, di ba? Oo. Yung ginagawa nilang hindi tama, hindi na natin kasalanan yun. Oo, kasalanan na yun nila. Kasi kung may problema naman yung magkarelasyon, dapat pinag-usapan, hindi yung kailangan kasi maging close kayo. Maliban sa boyfriend or kaibigan, ganun ba, ituring natin yung isa't isa para tumagal yung relasyon ng ano. Ako kasi yung mga boyfriend ko, mga loko-loko kasi yun. Minsan, gahingi ng mga katulad ngayon. Minsan, Pasko, maghingi ng pamasko. Ikaw dapat ang magbigay sa akin ng pamasko, ikaw lalaki. Wala naman yan. Wala naman sa lalaki. Babae yan. Give and take, no? Oo, tapos minsan, dadaan lang sa hiram, tapos hindi na magpalit. Ibig sabihin, ma'am, recently lang may naging boyfriend ka o baka ngayon may boyfriend po kayo sa online? Meron po kayong boyfriend ngayon? Ako, wala sir. Tulad, sabi mo po kanina, nagkamali po kayo. Tulad ngayon. May mga nanliligaw, pero hindi ayaw ko naman sa kanila. Kasi nga, nadala na kasi ako doon sa dati kong boyfriend na, yun nga, naubos yung pera ko noon sa una kong abroad. Tapos, sige kasing kahingi ng pera. Akala ko kasi, DJ, magtatayo siya ng business noon. Tapos, hindi ko kasi alam na yun pala, naubos na yung pera sa sa babae, sabong, lahat ng bisyo. Kaya ngayon, pag halimbawa, kahit hindi mo pa boyfriend, nanghihiram ng pera, ayaw ko ng ganun. Oo Hindi ka nga nagpapahiram sa pamilya mo, sa ibang tao pa. Tama po yan, DJ. Kasi hirap kitain yung pera Tapos siya bagong kilala mo lang. Hindi mo mga lubos kilala no? Oo. Tapos siyempre, mag-chat-chat man kayo. Siyempre, ganun. Tapos magsabi, pwedeng makahiram ng pera. Tapos ganun, nire-restrict ko na agad. Hindi ko na inano. Red flag na kagad. Pero nakailang boyfriend po kayo, ma'am? Nakailang boyfriend ka na, ma'am? Na pareho, nangingi sa'yo ng pera, o? Siguro, mga 5 na yung nanghingi ng pera. Sayang yung pinagpaguran mo, ma'am. Hindi naman nangihingi, kundi hiram. Yung 2, napahiram ko yun. Tapos hindi na nga siya tapos sabi ko, sinisingil ko na. Sabi ko, baka meron ka na, bayaran mo. Kasi yun, yung parang nag-business din ba ako doon sa Pilipinas kahit pa paano. Yung anak ko lang yung manage doon. Tapos yun, sabi ko, iba naman yung pagmamahalan natin kaysa doon sa kailangan yung hiram-hiram. Yung hingi-hingi. Tapos yun, wala na. Binigay ko na lang sa kanya. Kasi sabi ko, baka mas kailangan niya ng pera kaysa sa akin, di ba? Kaya ang hirap nga DJ maghanap ng ng boyfriend kasi... Ay, hanapin mo may pera na.
kahit naman walang pera. Basta wag lang yung pangunahan ka manghingi ng pera. Mahirap naman kasi kung mag-boyfriend ka na may pera agad. Kailangan sabay kayo. Kung mahirap kayo, sabay kayong mag-unlad sana. Ganun. Pero Tama yun. siyempre kung malayo lang din naman kayo, online lang kayo nagkakilala, hindi pa kayo nagkita, mahirap po yun punuin, ma'am. Mahirap po yun gagawin na wala pa akong narinig na gano'n na nagnegosyo, Kasi na hindi pa sila mamaya nagkita. Boyfriend mo, yung rin, may pera. Baka sabi, nung ipakita ng kilala, may pera na agad ako. Di ba? Kailangan yung parehas kayong mahirap para sabay kayong magsikap, sabay kayong mag-unlad. Magsikap. So, dapat pareho kayong mahirap. Ha? Dapat pala pareho kayong mahirap. Oo, tapos magsikap. Pero imagine ha, inabot ka na magsisikwinta ng edad mo bago ka palang magsisikap, ganon? Ako, nagkasikap naman ako kasi siyempre, sa 6 years ko ditong nag-abroad, kumbaga, ngayon may business naman ako doon sa Pinas kahit konti. Ikaw po, sir. Ikaw po, sir, ano pong plano niyo po ngayon, sir? Makahanap ka man lang ng makakasama mo sa buhay o magbi-business ka na rin pag sakali mag-for good ka dito sa Pilipinas? Maghanap muna ng makakasama sa buhay, sir. Oo. Ang pagbi-business, madali lang naman kasi yan kung may katulong ka sa buhay. Pero si ma'am kasi nag-business na siya kahit walang katuwang, sir. Hindi, ako kasi yung sa mga anak ko, yung anak ko kasi yung pinagkakatiwalaan ko doon. Para naman pag hindi na ako mag-abroad, DJ, siyempre ako na ang magpapatuloy doon sa Pilipinas, di ba? Tama. Kasi baka naman walang mag-asawa sa akin, kawawa ako. Marami nga nag-mind sa'yo sa comment, ma'am eh. Meron yan. Siyempre, maganda naman si ma'am. Oo. Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa na makakita pa ng forever ba? Yung totoong Yes. yung totoong magmamahal. Ang hirap din kasi, DJ, na laging single ka bang buhay. Paano kung mas maganda rin pa yung sa gabi, may hilot-hilot ng pag sakit sa likod ba? Oo, mahirap talaga yung nag-isa ka sa buhay. Kailangan talaga, lalo na yung edad natin. Patanda na. Pag may edad ka na, nagda-diaper ka na. Mahirap yun, walang tatanggal ng diaper mo. Magkakabit ng bra mo sa likod mo. Siyempre, di mo na maabot. Hindi mo naman pwede tawagin yung mga anak mo. Medyo nakakaya naman. Asawa po pa rin talaga, di ba? Okay. Mahirap kasi yun. Ay, siyempre, yung mga anak natin, bubuo na rin yan ng pamilya. So, mawawala na sila sa atin. Alangan na pupunta-punta na lang sila, di ba? Siyempre, doon na yung nakafocus mga anak nila. Binuo nilang pamilya. Oo. Ganito pa ang feelings pagka nandito ka kay Sir DJ. Okay naman na, sir. Anong feeling? Parang matatamimi ako, sir. Bakit naman? Tapos yung, pag sa Pilipinas ka naman makakita, DJ, ng ng mga boyfriend, parang takot ka na rin. Siyempre, naranasan ko na yung yung lukuhin, yung gastusin, yung pera ko. Siyempre, parang, kung naghahanap ako ng boyfriend, pero parang hindi ko siniseryoso ba?
Kasi parang, yun nga, pag nabanggit yung hiram ng pera, yun na talaga. Tsaka malayo po na kasi, ano ma'am. na Eh. ako na, Malayo po Oo. kasi. Diyan po ba? Huwag po kayong magbibitaw ng pera, ma'am. Oo. po? Huwag ganun. Huwag po kayong magbibitaw ng pera. O, hindi na nga, hindi na. Sabi ko Ipara nga, yung binibili yung pagmamahal yung lalaki pag ganun. Ako naman. May money involved Hindi yung na. Nung ano lang yun, nung una kong abroad lang yun. Kasi siguro parang hindi ko pa alam din yung kung paano ng pera. Siyempre, bago pa lang nakahawak ng malaking pera, akala mo, hindi mo pa alam ba yung buhay na, kasi, kumbaga, nagtiwala ka rin ba? Oo. O, mahirap naman kasi kung hindi ka rin magtiwala sa kapwa mo, kay paano na lang yan? Pero ngayon, hindi na. Hindi na ako, wise na ako ba? Wise. Dapat lang tayo maging wise, ma'am. Oo. Kasi ang pagod tapos ng inodoro. Lalo pa sa mga, sa amin, nako. Sugat-sugat na yung kamay natin sa ng inodoro ng mga amo natin dito. Kamo, nangangadyo na yung tuhod sa kakaluhod. Oo. Sakit pa ng likod. Ikaw po, sir, ano po trabaho niyo dyan, sir, sa Greece? Restaurant po, sir. Ano po yun? Cook? Mm. So, regular hour lang po talaga yung oras mo, yung pagtrabaho mo, 8 hours lang, sir? 8 hours lang, sir. Okay, ma'am, kasi andyan po yan eh. Buong Alas 4 hanggang alas 12 ng gabi. gabi. Hindi medyo mahaba pa hinga mo. Po, sir, mahaba. Ikaw po, ma'am, nakaka-rest day ka po pa dyan sa trabaho mo? Dito DJ, may rest din may naman kami, may day off naman kami sa isang buwan, 2 beses. Pero ako hindi na ako tumalabas, yung day off ko, tinutulog ko na lang dito. Ako. Kasi lalabas ka, ganun din, pagdating pagod ka rin, parang hindi ka rin nag-rest eh. Magastos din, Tapos no? sa hapon naman, sa araw-araw naman na trabaho, pag alas 2, may pahinga rin kami kahit papano, 1 oras, katulad ngayon, papahinga kami. Ito na lang. Kailan po kayo uwi ng Pilipinas, ma'am? Ako DJ, yung bala ko sana sa May, pero hindi ko pa rin sigurado. Balak-balak pa lang yun. Walang kasiguruduhan kasi basta May. Yung sinasabi nilang Mayo man matuloy, Mayo man hindi. Sabi ba nila, Mayo man kung makauli, Mayo man kung... Oo. Kasi nga gusto ko sana DJ pag umuwi ako, yung hindi na ako babalik, kaya parang samantalahin ko na lang ba. Kasi ang pagod din yung, kumbaga, kung dito ka lang din sa magtatrabaho na walang parang pabalik-balik na lang din ba. Kasi kung di mo gusto yung mag for good, hindi ka talaga habang buhay na eh. Tatanda ka na lang talaga sa abroad, no? Maraming ganun eh. Yung plano nilang 1 kontrata, 2 kontrata lang, naging 2 dekada na sa abroad. Saka DJ, yung anak ko, syempre, 2 sila, may mga asawa na rin sila, tapos may mga business din sila. Kumbaga, iniisip ko na lang din yung sarili ko ba. Oo. Bakit pa ako magpagod? Dagdag puhunan mo na lang. Doon na lang kahit papano, doon na sa Pilipinas. Dagdagan mo na lang puhunan mo dito sa Pilipinas. Ha? Dagdagan mo na lang pamuhunan mo dito sa Pilipinas. Mag 5-6 ka na lang, ma'am. 5-6. Mahirap naman kasi, ma'am, na mamamalagi tayo dito sa abroad. Mahirap yung laging nangangambuhan ka na lang eh. Ang hirap nga. Ang hirap pag dito ka lang lagi sa abroad. Parang... Matutuyo ka nun, ma'am. Kasi sabi nga nila, walang dilig.
Sanay na tayo dyan, DJ, sa walang dinig. Ano na yan? Minsan nga nakakalimutan na eh, yung kung paano magdilig, wala na. Hindi mo na alam, ma'am? Kasi mag-uwi ka sa Pilipinas, mag-boyfriend ka doon, lukuhin, marami kang pera, maraming magkagusto sa'yo, DJ. Tapos paano kung wala ka ng pera? Yun lang. Wala na, di ba? Ay, nasa sayo pa rin yun. Diskarte mo para... Maraming magkagusto kasi maganda ka pa, maputi, o maraming pera. Maraming magkagusto. Tapos kung wala ng pera, wala na. Maitim ka na rin. Wala ka ng pera. Wala na. Wagang uwi ka dito sa Pilipinas, ang puti mo, marami kang pera. Parang ayaw mo magyapak sa lupa. Pero nung medyo umitim ka na, bumalik na sa normal yung balat mo, wala ka na rin pera. Ayaw na nila sa'yo. Tapos, siyempre, kung ang ma-boyfriend mo pa, wala pang diskarte, ubos ang mo, pinaghirapan mo. Kailangan kasi mayroon ding diskarte. Maganda nga po yung sa inyo ni Sir Pareho kayong nasa abroad ngayon. Alam nyo na po yung buhay OFW. Malayo sa pamilya. Marami po kasi mga nagpapaline up dito ng mga kalalakihan. Marami na gusto nila yung makakausap nila sa abroad. Pero alam mo po yun na nga. Yung kwento mo, ma'am. Mas maganda nga po yung pareho kayo nasa abroad ni Sir Pero ikaw, Sir, ano po, permanent na po ba kayo dyan? Hindi naman sa permanent. Pagka gustong umuwi, pwede. Kung gusto bumalik, pwede rin. Bali sa trabaho din ninyo, contractual, ganon siya? Hindi, depende sa nagtatrabaho. Kung ayawan mo yung trabaho sa restaurant, pwede kang mamili ng iba. Okay. Yung visa po ninyo, Sir, ibig ko pong sabihin, dyan sa Greece. Kada 2 taon, 3 taon, maririn nyo, Sir. Pero hindi mo na kailangan mag-exit dito sa Pilipinas? Nag-exit pa ho kayo dito sa Pilipinas? Nakaka-uwi ka naman po, Sir? Oo naman po, Sir. Okay. Kailan ang bakasyon mo sa Pilipinas? Sa 2026 pa siguro, ma'am. Ha? Next year. Okay lang yan. Sabay na po kayo. Kasi ikaw, ma'am, plano niyo po ngayong taon, di ba? Opo. Next year na. Kasi sa 6 years ko, hindi pa kasi ako nakauwi. 6 years, tuloy-tuloy din. Oo, kaya pala marami ka ng pera. Ayoko kasi umuwi. Parang ayoko rin umuwi nung mga nakaraang kasi yun na nga. Sabi ko, iniisip ko kasi uuwi ako dun. Baka back to zero naman pagbalik. Yeah. Tapos wala rin akong uuwian. Kaya wala naman akong boyfriend. Di ba? Ito na lang. Ayun na, ito na ang sagot ng lahat. Sabay kayo umuwi, may boyfriend ka na, Dito. may makakasama ka pa sa negosyo, ma'am. Dito lang. At least dito walang hirap. Ang hirap lang dito, trabaho lang, yun lang, stress sa mga amo minsan. Mabuti, mababait mga amo mo dyan. Mababait naman sila. Misa nga naman kami dito 4, puro kami Pilipina. Misa nga kami pang matapang. Ano ginagawa niyo sa amo niyo? Nung nakaraan, nag-away kami ng yung anak ng amo ko, yung madam, yung anak niya kasi gusto niya akong pagisingin ng maaga. Sabi ko naman sa nag-miss kasi yung madam ko nandun sa Spain. Sabi ko, madam, anong nangyari doon sa anak mo? Bakit pinapagising ako ng maaga para magbantay ng apo mo?
yung apo niya mayroon namang nagbabantay. Basta sinabi ko sa kanya, hindi ako susunod sa gusto ng anak mo. Kasi hindi ko naman trabaho kasi yun eh. Kasi may yaya yung bata. Sabi na, nagko-complain daw ako. Sabi ko, oo, karapatan ko mag-complain, madam, kasi hindi ko trabaho yun. Pero sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko naman na kahit hindi ko trabaho yun, madam, pero kung kailangan ako ninyo na may pupuntahan yung mga bata, sumusunod naman ako sa gusto. Pero yung pagisingin ako ng maaga para magbantay ng anak ng apo niya na may yaya naman, para ano, magupo ako doon, wala naman akong gagawin. Yun, in-explain ko naman sa madam ko. Yun, naintindihan naman niya. Sabi niya, ayan ko lang daw yung anak. Diba? Kasi minsan, pag sige ka lang sa kanila, utus-utusan ka lang nila, kahit hindi naman dapat sa'yo, diba? Masasanay na. Kasi ako, DJ, marami akong trabaho, magplansya ako, maglinis. Tapos, tumutulong pa sa kusina, may tagaluto naman kami. Pero pag natapos na yung trabaho ko, tumutulong ako kahit papano. Inisa-isa ko yung trabaho ko. Ayun. Kasi, hindi ko kaya yun eh. Siyempre, pagurin ko yung sarili ko kung hindi ko kaya, di ba? Kailangan mo mag-complain din. Plus pag ganun, pag-uwi mo ng Pilipinas. Oo, sabi ko, wala pang ana-ana, tapos pabugbog ka pa sa trabaho, ano na rin yun. Mag-ingat lang po kayo kasi iba yata ang ugali ng mga Kuwaitos eh. Pero ito sila, mababait naman ito sila. Hindi naman sila katulad ng ano. Kasi yung mga ano nila dito, umaabot na mga 10 years, 20 years. Mababait sila. Bakit DJ ka hindi ko nakikita, nasaan ka ba? Sino po yung ako po hindi mo nakikita? Ikaw. Okay. Gusto mo ako makita? Gusto. Ay. Kasi minsan pag hindi ka namin nakikita, napapanood kita, yung mata mo nagaganyan-ganyan sa minsan. Wala basta connected naman na po kayo sa live sa imo kayo. Connected po kayo doon. Pwede po kayo magchismisan sa off-cam na. Pagpatuloy po ninyo yung pag-usap ninyo sa off-cam. Thank you so much at time and good luck. Salamat din po, sir. Okay, bye-bye. Happy Sunday sa inyo.